Biglang natawa si Owen. So, walang sinabi si Ethan sa'yo? Anito, ano bang dapat sabihin ni Ethan sa akin? Please lang, huwag mo nang ibahin ang usapan. Pirmahan mo na lang, may ibang babae sa Ethan. Biglang pinutol ni Owen ang pagsasalita ko. Natigilan ako. Tinitigan ko ang kanyang muka. Mas lalo lamang ako nainis sa kanya. Huwag mo siraan sa Ethan. Alamat natin na sinadya ko dito hindi para pag-usapan sa Ethan. It is about us. Maring sabi ko sa kanya. Hindi ka naniniwala? Bakit ako maniniwala sa'yo? Dapat lang na maniwala ka sa akin. Mahal niya ako. Mahal ko sa Ethan. Alam ko hindi niya ako sasaktan. Hindi niya ako kaya lokohin. Paano kung nagawa niya na? Mas lalo lamang ako nainis sa kanya. Napatayo na lamang ako. Mukhang walang patutunguhan ang usapan na ito. Sinisiraan mo sa Ethan sa akin. Si Ethan na walang ibang ginawa kundi at tulungan ako. Si Ethan na nakasama ko ng 5 years. Si Ethan na inako ang responsibilidad mo. Ang maging ama ng anak mo tapos ngayon, sisiraan mo lang? Baliw ka na! Galit na ani ko. Hindi lang ako makapaniwalang sisiraan niya sa akin si Ethan. 5 years ko nakasama si Ethan at sa 5 years na iyon, sa amin niya lang itinuon ang oras niya. Hindi nga man lang nakapag-date yun sa iba habang hinihintay niyang sagutin ko siya. Nakapaghintay siya na 5 taon, kaya malabong lokohin niya ako. Malabo ang sinasabi mo, Mr. Viliaga. Hindi talaga dapat ako pumunta dito eh. Alam mo, tapusin na lang natin to. Aalis na ako. Hindi ko na kinayang magtagal pa sa harapan ni Owen. Ipinamumukha niya kasi sa akin na niloloko ko ni Ethan. Mas kilala ko si Ethan kaysa sa kanya. Alam ko hindi magagawa ni Ethan sa akin ang mga ibinibintang niya. Tumayo na lamang ako habang sinamaan ko ito ng tingin. Kung sisiraan mo lang naman si Ethan, mas mabuti pang huwag na tayo mag-usap. Mag-usap na lang tayo kapag nakapagpasya ka na at nakapirma ka na. Tinalikuran ko na ito. Narinig ko pang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko na siya nilingon. Nakasalubong ko si Manang Mosi. Puno ng pagtataka itong tumigil sa aking harapan. Uuwi ka na, ma'am? Hindi ko kaya makapag-usap na matagal dyan sa amo mo, Manang. Sana, pakainin niyo na maayos yan. Nasisiraan na yata ng bait. Tinalikuran ko na si Manang nang marinig ko may mga hakbang na papalapit sa amin. Alam kong si Owen iyon. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay isip ko ba din ang mga sinabi ni Owen sa akin about kay Ethan. Ginugulo ang isip ko ng mga katagaan niyang may babae sa Ethan. Huwag mo sabihing maniniwala ka sa gagong yun, Angel. Tanong na isip ko. Ilang beses ako napabalik ko sa kama. Kanina patulog ang anak ko habang ako ay hindi makatulog. Alam ko hindi ako lolokohin ni Ethan. Mabait siya at kung sakali naman siguro, may iba na siyang nagustuhan ay sasabihin naman siguro niya sa akin iyon. Inabot ako ng umaga kakaisip ng bagay na iyon. Hindi ako mapakali. Hanggang ngayon kahit idlip lang ay hindi ko nagawa. Umaga na. 7:00 na nga ngunit hindi pa ako tumatayo sa kama. Naiskad ako ngayon ngunit bala kong hindi na muna pumasok. Maghahanap na lang ako ng dahilan kung bakit hindi ako makakapasok ngayon. Kailangan masagot ang mga katanungan dito sa isip ko. Patutunayan ko kay Owen na mali ang mga ibinibintang niya kay Ethan. Kung meron man siguro maluloko dito ay siya iyon at hindi si Ethan. Mommy, ang laki po ng eyebags mo. Kaagad napansin ni Olive ang eyebags ko. Hindi pa ako nakakatayo at hindi ko pa nasisilip ang sarili sa salamin. Nagkaroon pala talaga ako ng eyebags. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Sabi ko na lang, bakit, Mommy? Wala anak, may iniisip lang si Mommy. Hindi ka ba papasok sa work? Tanong nito habang kinukusot ang mga mata. Mukhang inaantok pa nga ang anak ko. Hindi na muna baby, may pupuntahan lang si Mommy. Meron lang aalamin si Mommy para makatulog na maayos at hindi na mag-isip. Okay? Ano nga po yun, Mommy? Can you share it with me? No baby, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Nakangusong tanong ng anak ko. Inalakan ko na lamang ito. Huwag mo nang alamin anak. Okay po. Humiga ulit ang anak ko. Ipinikit nito ang mga mata. Sabi ko na nga ba, inaantok pa ito. Bumangon ako sa kama at tumiradyo na sa banyo. Naligo ako pagkatapos ay nagbihis. Aalis ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit parang naniniwala na rin ako sa sinasabi ng gago kong asawa. Para lang makatulog na ako na maayos at hindi na mag-isip pa. Kailangan kong makonfirm ito. Kahit pa hindi totoo ang sinasabi ni Owen, kailangan ko pa ding alamin.
Bakit ko ba pinaghihinalaan sa Ethan? 5 years ko siyang nakasama at sa 5 years na iyon wala akong ibang babaeng nakita na nilanding niya. Kaya imposible talaga ang mga sinabi ni Owen. Gusto niya lang talagang siraan si Ethan sa akin. Nandito na ako ngayon sa front desk. Bakit ba ako kinakabahan? Miss, nandiyan ba si Ethan? Tanong ko sa babaeng nasa front desk. Napatitig siya sa akin. Sino po sila, ma'am? Tanong naman ito. I'm Angel. Angel Eloise na makalipad. Ano pong kailangan niyo kay Mr. Atienza, ma'am? Itinatanong ko lang kung andyan ba siya. Wala ho siya dito, ma'am. Anya. Nakahinga ko ng maluwag. Nagsasabi ng totoo si Ethan. Sinabi niya nga sa akin na 2 weeks siyang mawawala kaya bakit ko ba ginagawa ito? Ganoon ba? Nasa Palawan ba siya ngayon? Tanong ko ulit. Gusto ko pa rin malaman kung alam ng mga ito na nasa Palawan si Ethan. Ano ho bang relasyon niyo kay Mr. Atienza? Kaibigan niya ako. Muli niya akong tinignan mula ulo hanggang paa. Kung ganoon, late ka na. Anya. Late? Saan? Kanina pa nagsimula ang engagement party ni Mr. Atienza. Pribado lang nga ito eh. Konti lang ang mga nakakaalam. Anya. Engagement party? Nag-umpisang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi mo ba alam? Akala ko ba kaibigan ka ni Mr. Atienza? Nangunot ang noon ng babae. Kailangan ko magsinungaling. Kailangan ko malaman kung saan ginanap ang engagement party. Oo. Nakalimutan ko lang. Kung saan ang ganap ng engagement party? Sa Lux Hotel? Sagot nito. Bumagsak ang mga balikat ko pagkatapos makausap ang receptionist. Totoo ba talaga ang sinabi niya? Engagement party? Kanino? Hindi na ako nagdalawang isip na pumunta sa Lux Hotel. Alam ko naman kasi ito. Habang tinataha ko ang entrance ng hotel ay ang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Bawat hakbang ng mga pako ay tila ba gusto ko na lamang bilisan para makarating kaagad sa venue. Kung totoo man ito, paanong nagawa ni Ethan sa akin ito? Nagsinungaling siya sa akin? May pakakasalan na pala siya ngunit naligawan pa niya ako. Kung totoo man ito, wala na siyang pinagkaiba kay Owen. Hindi pa ako nakakarating sa venue, namumuo na ang luha sa mga mata ko. Hanggang sa marating ko ang venue. Hindi na ako pwedeng pumasok dahil hindi naman ako invited. Sa labas pa lang ay nakita ko na ang malaking litrato ni Ethan. Napaawang ang aking labi at napatakip na lamang sa aking bibig. Totoo nga. Totoo nga ang sinabi ni Owen. Nagsimulang tumakas ang aking mga luha. Paanong nagawa ni Ethan sa akin ito? Niloko niya ako. Sobra pa ang ginawa niya sa ginawa ni Owen sa akin noon. Pinaasa niya ako, mahal niya ako. Ipinakita niya sa akin na 5 taon na kaya niyang maghintay ngunit ngayong sinagot ko na siya, ito lang pala ang malalaman ko. Ikakasal na siya. Paano nangyari to? Nanginig ang aking mga tuhod. Nawalan ako ng lakas. Ang sakit. Ang sakit na naramdaman ko noon kay Owen ay hindi ko akalain mararamdaman ko ulit ngayon. Pare-pareho lang talaga silang mga lalaki. Liligawan ka pagkatapos lolokohin ka lang pala. Ipaparamdam sa'yo na mahal ka ngunit may iba pa palang babaeng nagpapasaya sa kanila. Paano mo nagawa sa akin to, Ethan? Bakit ngayon pa na natututunan na kitang mahalin? Ang babaeng nasa picture, tinitigan ko ito ng matagal. Mestiza at mukhang bata pa. Hindi ko rin naman masasisi si Ethan kung gusto niya ng mas bata at wala pang anak. Kung yun palang gusto niya, hindi na lang sana niya ako niligawan. Hindi na dapat siya naghintay ng matagal tapos lulukuhin niya lang pala ako. Masakit lang. Hindi ko na kaya pang tumayo dito sa harapan ng malaking litrato ni Ethan kasama ang babaeng pakakasalan niya. Tumakbo na kaagad ako, palayo sa venue. Umiiyak ako lumabas ng hotel. Tama-tama ang pagbagsak ng malakas na ulan. Hindi ko ramdam ang bawat pagpatak ng ulan sa aking katawan. Para sa akin, mas masakit ang nasaksihan ko kaysa sa patak ng ulan sa balikat ko. May humintong itim na kotse sa aking harapan. Hindi ko inalam pa kung sino nagmamay-ari nito basta alam ko pinapasok niya ako dahil bumukas ang pinto nito. Nasa boxset lang ako patuloy na umiiyak. Pwede bang dalhin mo ako sa lugar na ako lang mag-isa? Bilin ko dito. Hindi ito nagsalita ngunit alam kong sinunod niya ako dahil nag-iba ito ng direksyon. Pare-pareho lang talaga kayong mga lalaki. Manloloko kayong lahat.
Bakit masuki ako ng mga manloloko? Yung ex kong asawa niloko ko. Ang asawa kong walang paninindigan. Ngayon naman ang boyfriend kong ikakasal na pala sa iba. Ano bang kasalanan ko? Naging mabuti naman akong anak, kapatid, ina. Pero bakit niloloko lang ako? Ano po bang kulang? Ano? Hagulo-hulo ko sa loob ng kotse. Wala na akong pakaalam kung ano sasabihin na may-ari nito. Hindi naman ito umimik. Ano? Ayaw mo magsalita? Tanong ko dito ngunit hindi pa rin ito nagsalita. Patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko. Humihikbi na lamang ako sa sulok. Ibaba mo na lang ako sa walang taong lugar. Utos ko dito. Napatingin ako sa labas ng bintana. Wala na ngang sasakyan dito at konti lang din ang mga bahay na nadadaanan namin. Tapos ka na bang umiyak? Natigilan ako at napatingin sa driver. Bakit pamilyar ang boss dito? Hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Owen ang narinig ko. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang lumingon ito. Owen? Halos hindi makapaniwalang sambit ko. Anong ginagawa mo? I followed you earlier. I knew you were going to the hotel where the engagement party was held. So, alam mo? Sinabi ko na sa'yo. Walang hiya ka! Ibaba mo ako! Pinagsusuntok ang balikat dito. Ibaba mo ako! Sigaw ko sa kanya. Biglang huminto ang kotse kaya naman nasubsob ako sa likod niya. Aray! Nang matauhan ay kaagad kong binuksan ang kotse. Umuulan pa din ngunit wala akong pakialam. Gusto kong mawala sa paningin ko si Owen. Where are you going? Sagaw naman ito nang tuluyan ako makalabas. Anywhere as long as it's far from you. Hindi ko ininda ang lakas ng ulan. Naglakad ako at nang mapalayo sa kanya, saka ko lang na-realize na wala palang masyadong bahay sa lugar na ito at madilim na din. Napahinto ako. Angel! Narinig ko ang boses ni Owen. Nagsimula na naman ako maglakad. Huwag mo ko sundan! Umalis ka na, pwede ba? Sigaw ko sa kanya. Ang totoo ayoko siyang umalis dahil natatakot na ako. Angel, walang tao sa lugar na ito. Alam mo bang may mga hold-upper at killer na napapadaan sa lugar na ito? Nito. Natigilan ako sa paglalakad. Bigla ako nakaramdam ng takot. Ayoko pa namang mamatay. Kailangan pa ako ni April. Angel, tumigil ka na. Ang lakas ng ulan. Magkakasakit ka kapag hindi tayo makakahanap ng masasalungan. Isipin mo, hinihintay ka ni Olive. Oo nga. Hinihintay ako ng anak ko. Dahil mataas ang pride ko, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Sa paglalakad ko, hindi ko na malaya na malalim pala ang napakan ko kaya nahulog ako. Angel! Aray! Hindi naman masakit. Mas masakit pa din ang puso ko na sugatan ngayon. Ang sakit lang ng likod ko. Nabalian pa yata ako. Angel! Pupuntahan kita dyan! Sigaw ni Owen. Ang sakit ng likod ko talaga. Tumayo akong sapo-sapo ang aking balakang at likuran. Narinig ko ang kaluskos kaya nahintakutan ako. Owen? Hindi sumasagot ang gago kong asawa. Nasaan na siya? Owen! I'm here. Nagulat ako na bigla ito magsalita sa harapan ko. Madilim kaya naman hindi ko siya gaanong nakikita. Bakit ba kasi sinundan mo pa ako? Puro kamalasan tuloy natamo ko. Inis na sabi ko sa kanya. Wala bang masakit sa'yo? Binaliwala niya, sinabi ko. Masakit ang balakang ko, pati na rin ang likod ko. Hahanap na muna tayo na masasulungan. Ang lakas na ng ulan at may kidlat pa. Saan naman tayo sa silong, Aber? May nakita kong kubo banda roon. Naninag ko naman ang pagturo niya kaya sunundan ko ito ng tingin. Napansin ko rin ang maliwanag na kubo. Tanging lampara lang yata ang silbing ilaw nito. Meron pa pala noon sa panahong ito. Ang alam ko halos lahat gamit ay kuryente. Halika na. Nagulat na lamang ako nang hawakan ni Owen ang kamay ko. Hinilan niya ako kahit hindi pa ako pumapayag sa gusto niya mangyari. Ibig ko sabihin, hindi pa ako pumapayag na pumunta kami doon. Sandali nga! Huwag mo hawakan ang kamay ko! Iwinaksi ko kaagad ang kamay niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Basang-basa na kami pareho at nilalamig na rin ako. Tao po?
Sigaw ni Owen nang marating namin ang pinto ng munting kubo. Ilang beses sumigaw sa Owen ngunit wala namang sumasagot. May multo yata sa loob. Ani ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Hinawakan niya na naman ang kamay ko at inilalang papasok sa loob. Ano ba? Bakit mo ba hinahawakan ng kamay ko? Kapag hindi ko hinawakan ng kamay mo, baka may humila sa iyong bigla dyan. Gusto mo ba yun? Ano? Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Kung ako sa'yo, isarado mo na lang yung pinto. Kahit naiinis ay sinunod ko rin naman ang utos niya. Nakaramdam kasi ako ng takot dahil sa sinabi niya. What now? Tanong ko sa kanya. Pwede ka na ulit umiyak. Ano? Maghahanap lang ako ng pwede natin pumalit. Alam ko nilalamig ka na. Huwag mo kong iwan dito. Dahil sa takot ko, sumama na lamang ako sa kanya. Wala naman kami nakita na pwede ipumalit sa basa naming saplot. Nilalamig na ako dahil basang-basa ang damit ko. Here. Nagulat na lamang ako na may ihagis siya sa akin. Isang kumot. Pagkasyahin mo na lang yan sa katawan mo. Sabi pa niya. Nalaki na lamang ang mga mata ko nang bigla na lamang itong naghubad sa harapan ko. Ano ginagawa mo? Hinubad niya ng tuluyan ang kanyang polo at mukhang isusunod pa niya ang kanyang pants. Susubukan kong painitan ang katawan ko. Ano? Ang bastos mo! Isip mo lang yan, Angel. Iba yatang naiisip mo sa sinasabi ko. Nito. Hindi nga nagdalawang isip na magubad na rin ito ng pants kaya naman ibinaling ko sa ibang direksyon ang paningin ko. Narinig ko mga hakbang niya palayo sa akin. Hoy, saan ka pupunta? Isasampay ko lang mga saplot ko. Ikaw, wala ka bang balak na hubarin yung basang-basa mo saplot? Balak mo pa akong pahubarin? Ano isusuot ko? Malalamigan ka. Nito. Di bali na lang malamigan, wag lang maghubad. Wala akong tiwala sa'yo, no? Hindi na rin naman na ito nagsalita. Alam kong isinasampay niya na ngayon ang kanyang saplot. Ayoko rin naman siyang tingnan dahil alam kong hubot-tubad na siya ngayon. Nanginginig tuloy ako sa lamig kahit pa nakabalot ako sa kumot na ibinigay ni Owen sa akin. Ang liit din naman ng kumot at kasyang-kasya lang sa akin. Ayaw mo ba talaga magubad? Nagulat ako nang bigla na naman ito magsalita. Parang gusto ko na nga din magubad pero paano? Hindi na. Di bali na lang talaga. Inarapan ko ito. Mas lalo lamang akong nilamig. Nanginginig ako sa lamig. Ang labi ko nanginginig. Hindi ko na rin kaya ang lamig kaya wala na talaga akong choice. Nakatingin ka ba sa akin? Bigla akong tanong sa kanya. I'm not looking at you. Sigurado ka? Hindi siya sumagot. Tumalikod ka. Bakit ko pa kailangan tumalikod? Alam mo, wala ka nang dapat na ikahiya sa akin dahil nakita ko na yan. Tila ba naiinis na sabi niya. Matagal na yun at madami na nagbago kaya tumalikod ka. Okay, fine. Ramdam ko ang inis sa boss niya. Isa-isa kong hinubad ang aking saplot. Panti nga lang ang itinara ko. Hindi ko kaya magubad lahat ng saplot. Paano na lamang kung may masamang tao dito? Hindi kagad ako makakatakbo dahil nakahubad ako. Paano kung may rapist? Ibinalot ko na ulit ng kumot ang katawan ko. Nakaramdam ako ng init sa wakas. Naramdaman ko naglakad palapit sa akin sa Owen. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya. Sa ilaw ng lampara na aninag ko ang hubad niyang katawan. Huwag kang lumapit. Akala mo ba nakalimutan ko ng mga panluloko niyo sa akin? Ay, panaho lang kayo. Nag-umpisa na naman tumulo ang luha ko. Naalala ko na naman kasi nangyari kanina. Yung taong pinagkakatiwalaan ko, hindi ko akalaing lolokohin din pala ako. Huwag kang lumapit, sabi! Sigaw ko nang maramdaman ko na sa tabi ko na siya. Ang hirap sa inyo mga lalaki. Pinagkatiwalaan kayo pero sisirain niyo lang. Mga wala kayong kwenta. Galitaan ako habang umiiyak. Angel, sambit dito. Lalo ka na. Sinabi ko sa'yo yung totoo pero pinagmukha mo ako sinungaling. Minahal kita pero sinaktan mo lang ako. Tapos ngayon, hihingi ka ng tawad para ano pa? Sinayang mo lang ang 5 taon. Hindi ko na natapos ang pagsasalita ko nang bigla na lamang akong usiili ng halik ni Owen. Kasabay ng pagpatak ng ulan, sumabay din ang ungol ng aking asawa nang kaagad kong dakmain ang kanyang katawan. Wala na akong pakaalam kung itulak man niya ako.
Para tumigil siya sa pagsasalita ay bigla ko itong hinalikan at kaagad na naglakbay ang mga kamay ko sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Only my lips can calm her down. Hindi na ako nakapagpigil pa na halikan nito dahil sa kabila ng pagbalot niya ng kumot sa kanyang katawan, ay naiisip kong wala siyang saplot sa loob nito. I miss kissing her. I miss holding or caressing her. I miss everything about her. Sa kabila ng mga haplos ko sa kanyang likuran ay narinig ko na naman ang mahingna nitong pag-ungol. Napangiti ako. Akala ko kasi itutulak niya na ako. Nakahanda naman ako kahit pa itulak niya ako. Hindi mahahadlangan nito ang gagawin ko. Sabi ko na nga ba, itutulak niya ako. Isang malakas na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Tinignan niya ako ng masama. Hindi porkat tayo lang dalawa dito, ay sasamantalahin mo na. Hindi pa rin maaalis ng mga halik mo ang galit ko. But you won't. Hindi porkat umungol ako ay nagustuhan ko ng ginawa mo. Nakatatak pa rin dito sa dibdib ko ang ginawa mo. Mas pinili mo pa si Vivian kaysa sa amin ng anak mo. Sa halip na akong alagaan mo, siya ang pinanindigan mo. Hindi niya pa din alam ang lahat ng ginawa ko para lang makita siya ng mga panahon na iyon. I realized that I loved her when I kicked her out of the house. Wala nang asawa na nangungulit sa akin kaya sobrang naninibago ako. Sumasaya ang araw ko kapag nandyan sa Angel. Kinukulit ako at kung ano-ano pang ginagawa nito para lang matawa ako. The next morning when I found out that she was leaving the Philippines, I immediately went to her house but I was too late because she had already left. I even followed her to the airport but I couldn't catch up with her. I followed you to the airport when I found out you were leaving. Sinungaling! Sunod-sunod na tumulo ang luha nito. Yun ang totoo. Bakit hindi mo naman ako pinigilan na umalis? Sinungaling ka talaga. Hindi kita naabutan. Kung talagang gusto mo kong bumalik sa'yo noon, maraming paraan. Sana pinahanap mo ako. Sana sinundan mo ako. Marami ka naman pera para sundan ako. The problem is, I don't know where you're going. Ilang beses akong ulit-ulit na nakikiusap sa mga kuya mo ngunit ayaw nilang sabihin sa akin. I spent a lot of money just to search you. Just to find you. I searched for you in every country but I still couldn't find you. I don't know why. It's like something is blocking my search to find you. Napaawang ang aking labi. Totoo ba yan? Nagsasabi ako ng totoo. Kahit mamatay man ako ngayon. Sa dinami-rami pwedeng kapalit, bakit yung mamatay ka pa? Irap niya. Para lang maniwala ka. Mamatay man ako sa kinatatayuan ko ngayon, hinanap talaga kita. Ang laki na nawala sa akin na mawala ka, Angel. Kung ayaw mo pa din maniwala, nasa iyo na ang... Nabigla na lamang ako nang bigla niyang sapuhin ang aking muka. Pagkatapos ay lumapat ang labi nito sa aking labi. Alam ko tatawanan mo ako ngayon dahil marupok ako. Pero ngayong gabi lang, pagbibigyan ko yung paglalaway mo sa akin. Anya, nang humuwalay ang labi niya sa labi ko. Maya-maya lang din ay muli niya akong kinuyumos ng halik. Napangiti ako sa gitna ng mga halik niya sa akin dahil sa sinabi niya. Hindi pa rin pala nawawala ang kapilyahan ng babaeng ito after 5 years. Ipinulupot ka agad nito ang braso sa akin leeg habang patuloy ang paghahalika namin. I was cursed when I felt the warmth of her skin. Nalaglag na pala ng tuluyan ang kumot na salbing takip sa kanyang katawan. Nagbaba ko ng tingin. Sa kabila na nagsasilbing liwanag ng lampara, inaaninag ko kung gaano kaganda ang kanyang katawan. Para na rin itong may sariling ring light dahil nagliliwanag ang katawan nito sa kabila na nagsasilbing lampara na ilaw namin ngayon. You're a goddess wife. Napapaos na sabi ko saka ko hinalikan nitong muli. Nagmamadali akong umalis para lang hindi maabutan ni Owen. Tulog na tulog pa siya nang umalis ako sa kubo. Uunahan ko na siya. Baka sabihin niya na naman na naghahabol ako sa kanya. Kaya sinigurado kong tulog pa siya nang umalis ako. Mabuti na lang at kahit papaano ay may dumaan na din ng mga sasakyan. Sumakay ako ng jeep hanggang sa bus station. Nakarating pala kami ng Bicol. Akalain mo yun? Hindi namin napansin ang layo na pala ng napuntahan namin. Nang dahil lang nasaktan ako, hindi ko na malaya ng oras. Gabi na kaming nakarating sa Bicol at yun na nga ang nangyari. May nangyari patuloy sa amin ni Owen. 12:00 na akong nakarating sa bahay.
Siguro sa mga oras na ito ay nasa biyahe pa lang sa Owen o hindi naman kayo nakauwi na rin ito at nagpapahinga. Pagbukas ko ng pintuan ay tinawag ko kaagad sila kuya ngunit walang sumasagot. Si Ate Thea din ay tinawagan ko ngunit wala din ito. Nasaan silang lahat? Ate Thea? Pinuntahan ko na ang kwarto nila Ate Thea ngunit wala pa ding sumasagot. Hindi kaya hinahanap nila ako? Si Olive, inanap niya kaya ako kagabi? Nagmadali na lamang ako pumunta sa kwarto namin ng anak ko para kunin ang phone ko. Naiwan ko kasi ito kaya naman hindi ako nakatawag kagabi. Isa pa wala din naman signal yata doon. Pagpasok ko ay kaagad kong dinampot ang aking cellphone na nasa ibabaw ng table. Maraming missed calls mula kay kuya at maging kay Ate Thea. Oh God, dapat ko silang tawagan. Kaagad kong tinawagan si Kuya Allen ngunit walang sumasagot. Sununod ko naman sa Ate Thea ngunit hindi rin ito sumasagot. Hindi tuloy ako mapakali. Nasaan ba sila? Sununod kong tawagan si Kuya Alex. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay sumagot ito. Angge! Naninag ko sa boss ni Kuya ang galit. Pero teka, bakit galit ito? Nasaan ka? Galit na tanong nito. Nandito sa bahay, Kuya. Kayo nasan? Hindi mo ba alam na isinugod sa ospital ang anak mo? Ospital? Bakit, Kuya? Ano nangyari sa anak ko? Sa ospital? Sunod-sunod na tanong ko. Ang lakas ng kabog sa dibdib ko. May nangyari na palang masama sa anak ko. Ngayon, natataranta ka. Umalis ka nang hindi malang sinasabi sa amin kung saan ka pupunta. Inuna mo pa talagang lumandi sa gago mong asawa kaysa magpaalam sa amin. May nakapagsumbong sa akin na nakita ka nakasama mo sa Owen. Totoo ba? Hindi na yun mahalaga, Kuya. Please, sabihin mo sa akin kung saan ospital niyo dinala si Olive. Pakiusap ko. Pumunta ka dito sa St. Luke Medical Center. Bilisan mo. Hinahanap ka na ng anak mo. Oo, Kuya. Dahil sa taranta ko, itinakbo ko na kaagad ang pintuan ng kwarto para lang makababa na kaagad ng hagdanan at para na rin makalabas kaagad ng bahay. Halos liparin ko na nga ito para lang makarating kaagad ng ospital. After 30 minutes, nakarating din naman kaagad ako ng ospital. Hinanap ko kaagad kung saan ang patient room ng anak ko. Habang nilalakad ko ito ay ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Ano kayang sakit ng anak ko? Bakit nadala pa siya ng ospital? Kung simpleng laglat lang naman ito ay hindi naman siya nagpapadala sa ospital dahil takot daw siya sa karayom. Hindi na rin siguro siya nakatanggi pa sa mga tito niya dahil natatakot rin itong mapagalitan. Nasa tapat na ako ng pintuan ng silid na kinaroroonan ng anak ko. Pagpasok ko ay tumambad sa akin sila Kuya Alex at Kuya Allen at nandito rin si Ate Thea. Angel! Kaagad na lumapit sa akin sa Ate Thea. Ano nangyari, ate? Kinakabahan na tanong ko dito habang tinitingnan ng anak ko sinusuri ng doktor. Dok, kumusta ang anak ko? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nilapitan ko na kaagad ito. Naawa ko sa anak ko ngayong namumutla ang labi nito. Huminto ang doktor saka ito bumaling sa akin. Kailangan na kaagad masalinan ng dugo ang anak niyo, Mrs. Kailangan niyo matest para malaman natin kung pwede ka bang mag-donate ng dugo sa anak mo. Paano nangyari ito, Dok? Malala po ba ang sakit ng anak ko at kailangan niya pang salinan ng dugo? Nalilito lang ako. Ayos naman kasi ang anak ko. Masigla at wala naman siyang sakit na malala noong baby. At hanggang sa lumaki siya ng ganito ngunit ngayon, bigla na lang nagkaganito. We have examined your child and found that she has anemia. She needs a blood transfusion as soon as possible. Napangangaho kasabay ng pagbagsak ng aking mga balikat. Those who want to donate, just go to the laboratory so we can immediately test their blood to see if it can be transfused to the patient. Saan na, Doc? Saka ito lumabas ng patient room. Kaagad kong binalingan ng anak ko. Gumalaw ito at tila ba nagising na. Pinagmasdan ko ang kanyang muka. Hinawakan ko naman ang kamay niyang namumutla na din. Anak, sambit ko na magmulat ito ng mga mata. Mami, masayang sambit ito. Kita ko sa mga mata niya ang saya nang makita ako. Akala ko po wala pa rin kayo, Mami. Saan po kayo nagpunta? Bakit hindi kayo umuwi kagabi? Alam niyo po ba na nahihirapan akong huminga kagabi at masakit din pong ulo ko, Mami? Sumbong nito sa akin. Binalingan ko sila, Kuya. Masama ang mga tingin nila sa akin. Alam ko kasi kung bakit sila nagagalit sa akin. Nang dahil kay Owen. Habang nagpapakasaya pala ako kagabi, nahirapan na palang huminga ang anak ko.
Sorry, baby. Sorry. Niyakap ko ito ng mahigpit. Where is Daddy, Mommy? Hindi po ba siya pupunta dito? Dagdag na tanong ng anak ko. Diyos ko, isa pa si Ethan. Paano ko nga ba sasabihin sa anak ko ang totoo? Paano ko sasabihin sa kanyang hindi niya naman talaga totoong daddy si Ethan? Hindi pa siguro sa ngayon ang tamang oras dahil baka mas lalo siyang mahirapang huminga kapag nalaman niya na hindi niya pala totoong daddy si Ethan. Busy lang ang daddy mo, anak. Pupunta din yun. Palusot ko na lamang. Gusto ko po ulit magpahinga, Mommy. Naninikip po ang dibdib ko eh. Sige anak, magpahinga ka lang. May aasikasuhin lang ako para gumaling ka na, okay? Okay po. Ipinikit nito ang mga mata. Ako ang nahihirapan sa anak ko. Hindi ako yung naninikip ang dibdib ngunit bilang ina, mas nasasaktan ako bakitang nahihirapan ang anak ko. Pinunasan ko luhan tumulo sa aking pisngi. Tumayo na ako para magpatas ng dugo. Kailangan na agad masalinan si Olive para gumaling din siya kaagad.